Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Daycare Center sa San Andres, Quezon ay narereklamo. Biktima, mga estudyanteng naka-enroll mismo. Alamin sa Kilos Pronto. Isang reklamo naman po ang ipinadala sa ating Facebook page tungkol sa paniningil umano ng isang daycare center sa San Andres, probinsya ng Quezon sa mga estudyanteng naka-enroll po dito. Ang reklamo, heto po, panoorin natin. Ayon kasi sa kanyang reklamong ipinadala sa Kilos Pronto, sinisingil daw sila ng guro na si Rose ng halagang 100 piso kapag hindi daw sila nakaka-attend sa event ng daycare. Halos lahat na daw ng magulang ay umaangal na sa pamamalakad na ito ni Teacher Rose. At panakot pa daw ni Teacher Rose sa mga magulang, hindi daw makakagraduate ang kanilang mga anak kapag hindi daw nila ito pinayaran. Nasa linya po si Arnil Fosangil, Municipal and Social Welfare Development Head mula po sa Quezon. Magandang gabi po, Sir Sangil. Magandang gabi din po. Ako po si Nika Alihar, kasama ko po si Bitag Bentulfo at si Alex Santos. Sa paano paraan po natin makakasuhan po itong daycare center teacher na nanniningil po sa kanya po mga estudyante? Kakausapin ko po ma'am siya tungkol dun sa insidente na inireport. Ano po, kasi hindi naman po kasi namin agad pwedeng aksyonan ng ganun kabilis nang hindi ko pa naman po siya nakakausap. Kumbaga, gagawa po kami ng aming sariling investigasyon kung yung pong sinasabi ng nagre-reklamo is kung gano'n po siya katotoo. Okay. Ano ba ang patakaran dyan? Pwede nga hubang mangolekta ng fees sa mga magulang dito po sa daycare center nyo? Actually, ma'am, wala naman pong collection dapat na nangyayari unless na meron pong mga maliliit na mga activity na nangangailangan ng mga contribution. Pero yung sasabihin po na collection, wala po talagang ganun. Okay. Ito po kasi yung daycare center na ito, pangalanan na po natin, ito ang San Lorenzo Daycare Center. Ang munisipalidad po, kayo po ang nagsusustain ng mga pangangailangan ng mga estudyante dyan. Tama po ba? Actually po sa daycare center, binibigay lang po namin is technical support. Technical support? Opo. Okay, kasi yung mga magulang po kasi nag-complain po sa Kilos Pronto dahil nga po biglang may mga fee, mga babayaran sila na hindi naman po napag-usapan sa simula. So, Sir Sangil, ano po ang gagawin niyo pong aksyon, Kilos Pronto? So, kakausapin ko nga po yung daycare worker na concern tungkol sa inireklamo para po ma-clarify ko po yung issue tungkol sa sinasabing mga collection. Okay, at kapag malaman niyo po na meron nga pong mga paglabag na ginawa po ito, ano pong gagawin po nila? I-discuss po namin yan kasi since ang sa barangay captain, since ang daycare service program po is programa ng barangay, ang kami na po guys, ang sinabi ko is full technical support lang po yung ibinibigay namin sa kanila. Okay. Sige po. Ang sangguniang, wait lang po ma'am, bali po ang sangguniang barangay mag-decide po kung ano pong pwedeng gawing punishment para po sa daycare worker. Sige po, maraming salamat po. Aasahan po namin yan, Ginoong Arnil Fosangil. Tututukan po yan ng Kilos Pronto team. Maraming salamat po.